DWIZ, programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Magandang umaga karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, March 31, katapusan, Monday. Ako po si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksanmana mamaya-maya. Paring Jonathan De La Cruz. Good morning. Good morning sa inyo lahat. Mapapanood ang karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari po, huwag kalimutan mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV. Aliw Channel 23, nationwide po yan. At DWIZ News TV. Meron din tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the box. Good morning, payday. March 31. Ang bilis ng araw. Oo. Mabilis. Katapos na ang Marso. Magmamahal na araw na. At tag-init na raw po. Sabi ng Pag-asa. At happy birthday muna. Kay Secretary Benjamin Jokno. Uy. Ano na po siya ngayon? Monetary Board member. Nag-retire na siya. I am Finance Secretary ni BBM. Budget Secretary ni President Duterte. Naging USEC din niya noong panahon ni Cory. Naging Budget Secretary din panahon ni ERAP. Tama. Talagang ano po yan karir, professor ng economics sa University of the Philippines. Ngayon monetary board member siya. Naging BSP nga rin pala siya. Noong simula ng BBM administration, siya ang Bangko Sentral ng Pilipinas governor. Hindi ba? Hindi pala. Hindi pala. Duterte appointed siya BSP governor. Noong umupo si BBM, ay inilagay siya sa finance at pumayag siya. Kahit hindi pa tapos yung term niya as BSP governor. Happy birthday, Ben. Happy birthday. Kakaibigan natin to Ngayon, si Cesar Angelo Wong Choo-king, anak yan ni Cesar Wong Choo-king. Birthday din Happy birthday, batang to, Cesar. napakaganda ng ng disposisyon ng bata na yan. Yan ang nagpapatakbo ng kanilang mga negosyo.
Happy birthday din. Masarap dyan sa Japanese restaurant nila at Chinese restaurant. Ganun ba? Oo. Bulacan ba? O, tama. Niyaya ba tayo? Hindi naman eh. Hindi pa. Happy birthday pa rin. Okay. Nakikiramay din tayo dun sa no? Yung namatay na... Sino ba yung namatay? Dating Comelec commissioner. Oo. Na sino? Si ano ba buong pangalan niya? Basta ang pagkaalam ko, he's been iconic ang kanyang phrase eh. Hello, Garci. Ayan. Si Hello Garciliano. Sa kanyang bahay. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Tumakbo ng Commissioner. governor yan sa bukid dun eh. Alam, Okay. hindi nagwagi. Tsaka Nakikiramay yung... kami sa pamilya niya. yung sikat na artist, si Juvenal Sanso. Oo, yun na over the weekend, pumanaw na. Ano na rin 95 years old din. 95, medyo... Magaganda po yung mga trabaho niyan. Actually, may mga collection niyan na nasa National Museum. Yung kanyang trabaho, Juvenal Sanso. Okay. Good morning ulit Good morning sa inyong sa inyo lahat. lahat, Lalo na doon sa mga nagugutom. Ako, yan ang pinaka-istorya nga ngayon eh. Ayon po sa latest survey ng social weather stations. Yung ganitong survey kasi pinapatulang ko eh. Okay, yung social weather station na survey ng ganyan, hunger. Pero yung mga politiko-politiko, yung mga leading sa... Hindi ko sinusundan yan kasi ano naman yan eh. Kasi pag sinundan mo, medyo binanggit loaded mo, eh. para tuloy, you're playing into the magkaroon ng momentum o trend yung kanilang mga pagkakandidatura. Trending. Oo. I would rather pagtrabahuhan nyo yung inyong di ba? Ito po, yung involuntary hunger. Involuntary hunger. Yung walang makain. O may makain man ay hindi po sapat. Hindi pa to sinusukat yung hindi tama ang kinakain. Ibig sabihin yung malnutrition. Iba pa yun. Oo, ito yung may maisubo lang. Okay? Ang involuntary hunger po, yung result ng first quarter. Kasi ang pag-survey niyan, nakaranas ba kayo ng kagutuman in the past 3 months? Ganon. So, 1 quarter, yung sinusukat. Doon po sa first quarter, 7.5 million families, households, ang nakaranas, 7.5 million families ang nakaranas po ng kagutuman. Ibig sabihin yan, mahigit sa 27% ng Filipino families, 27% of Filipino families. Noong first quarter, nakaranas ng kagutuman. Ang equivalent niyan, 7.5 million households. Sa times 5, pare, ilan yan? 7 point ako. Almost 40 million. That is, teka, saan na ba yung statistics ko? 7.55 per family, di ba? Per family, 5. Ang estimate natin. Yan po ang, kumbaga, assumption. Ganyan na lang sinasabi. Kasi merong iba, mahigit sa 5, merong iba naman, bawas sa 5. So more or less, nasa 35-40 million people yung nakakaranas. Yan yung 7.5 million households, ha? Sa 7.5 million households. Okay? 27% po yan. Yan po ang pinakamataas magmula nung nag-30% nung COVID. Panahon ng pandemic. Oo. Panahon ng lockdown. Nung lockdown, talagang mahirap. Walang hanap buhay, hindi ka makabili ng pagkain. Kaya tumaas ang incidence ng kailan pa gutom. yung pandemic, bro? That was, 5 years ago. In 2020. And for us to bumaba yung statistic na yan. Last year po Imbis yan. na umakyat dahil nagno-normalize na dapat tayo eh. Ang last year nga, ang annual average niyan, nasa 20%. Malaki pa din. Pero umakyat pa nung first quarter, 27%. Ang aking pakiwari, yan. This year, meaning sa mga buwan ng Enero at Pebrero. Marso. At Marso. Oo. Nasa 27% na yan. Bakit kaya? Nung isang taon, buong taon,
lumalaro lang yan sa 20%, pero napakatindi pa rin ng 20%. Ang problema, lalo pang tumaas ang hunger. Alam mo, minsan naisip natin ang daming mga ano-anong balita, politika and everything. Ito ang balita sir. At this time, in this day and age, ganitong kataas ng statistic ng walang makain. Agricultural country tayo. Dapat marami tayong pagkain. Pero yun ang wala. Okay? Ang matindi raw po, ang pinakamataas ay nasa Visayas. Pare, ano yun? 34%. Oo. Tapos, Metro Manila. Metro Manila ang taas sumusunod, din sa Metro Manila. 28%. Doon sa Metro Manila, hindi ako magtataka kasi logistics problem yan eh. Di ba? Bago madala rito, yung pagkain. At tapos ang daming blighted areas, yung ba mga informal settlers, okay. Tapos maraming pulubi. Pero yung sa Visayas, doon ako nagtataka. Kasi dapat malakas ang agriculture dyan eh. Bakit? Good morning. Good morning. Nakita ko na naman yung magandang Iloco, ano na yan. Abel. Loom. Okay, good morning, Jonathan. Good morning. Pinag-uusapan namin itong pagtaas ng involuntary hunger. SWS survey ito. Nag-27% from 20% last year. Okay? Sino ba sino-survey nyo? Dapat mag-survey kayo sa mga Forest Park at sa Marinas. Ang ano po dito, mataas talaga yung moderate hunger. Yes. Kasi yung severe hunger, 6%. Yan po yung laging walang makain. Tubig lang ang Pero sa 6% ng family, malaki pa din yun. Malaki pa rin yun. Ha? Ang laki pa rin po noon, 6%. Sa lagi nga natin sinasabi sa Karambola, agricultural country tayo. Ibig sabihin, marami pa tayong production ng pagkain. Bakit ganyan? Look, 21%. Moderate hunger, pero 21%. Parang ang pinagkaiba ng moderate hunger at severe hunger is, sa moderate hunger, ito yung A few times. Oo, a few times walang makain. A few times, 2-3 times in the last 3 months. Walang makain. Pero ang severe hunger, pareho rin na wala ring makain, pero halos araw-araw. Madalas. Always in the same period. Pero malaki 6%. Malaki. Okay. Ang problema po dyan, pa rin ang food production. Food production pa rin po. Kaya, mahal ang bilihin, mahal ang pagkain. Okay? Ano ang mga pwedeng gawin? Government intervention. Kagaya niyan, yung sa production, nagtatapon na nga ng kamatis sa Nueva Vizcaya. Yung mga ganong klase. So logistics ang tama. nagiging Warehousing, in many logistics. instances. Warehousing, processing at lahat. Yung mga ganong klase na hindi natin hanggang ngayon na-solve yan. Hanggang ngayon. Inulit daw po ng DSWD, reaffirmed its commitment na labanan niyang kagutuman. Sa pamamagitan ng Walang gutom. Yun pala, walang gutom program. Yes. Ayan, galing. Yung kanila ng mga pong spokes, si Irene Dumlao. Soap kitchen. Magkakaroon ng mga maraming soap Intensified na raw po talaga ngayon. Patay tayo rito sa mga ganitong response eh. Soap kitchen. Ha? Mga kaya soap ang soup kitchen. kitchen, parang napaka-American yan eh. Meron sila Pero din sa atin, soup kitchen. Sa Pasay, meron silang inaugurate na ganun eh. Oo. Noong isang taon. Noong isang taon. Ngayon, hindi ko alam kung nasaan na ngayon yan. Ang DSWD daw po recognizes the growing challenge. Ha? Kaya committed sila dito sa walang gutom. Okay. Kaya daw po lalong kailangan gawin nila
Hindi naman kayo... Walang gutom daw. Flagship program ng Marcos administration. Hindi naman kayo... Pero ang dami pataas ng pataas na nagugutom. Useless yung mga ganyang press statement nyo. Yung DSWD is a conduit for for Ang taya rito, DA. Hindi kayo production group. Kayo po, hindi po kayo may kasalanan dito, DSWD. Kung ako sa inyo, tumahimik na lang ako eh. Yang walang gutom program, maski anong gawin nyo, kapag palpak ang ating agriculture, walang mangyayari sa inyo. So, hindi kayo lead agency rito, tumahimik na lang kayo, pwede ba? This falls squarely on the lap ng DA. DA, DTI. Yan. DA, Mga ganun. DTI. To a certain extent, DOTR. DOTR, yes. Sa logistics. Oo. Importante yun. So, yung walang gutom, yan po yung mga extreme cases nyo lang papasukan. Pwede kayong pumasok. Let's say, disaster kanlaon. Yan, mga ganun. Ganyan po. Pero yung everyday need ng Pilipino, ang DSWD, bakit sila pa kasi ang nagsasalita? Yung mga street children. Yung mga ganyan. Sigurado nagugutom yan. Sigurado. Walang makain. Yan po yung intervention. Nagra-rugby na lang yung mga yan. Talaga ba? Hindi, totoo. Kasi wala na makain. San Andres, parang... Sila kumukuha ng pera pambili ng rugby. Yung mga iba, nakikibahagi doon sa mga... Kaya mabuti po. Para lang hindi nila maramdaman yung sakit. Hindi, kung kayo naaawa, wag pera bigay nyo. Wag. Bigyan nyo ng pagkain. Pagkain ang ibigay nyo. Yun ang naisip ko. Kasi marami sakali ngayon eh. Tsaka yung mga yung mga NGO tsaka faith-based organizations, meron din mga activities na gano'n. Hindi, ang pinagtataka ko lang, parang Joel, pag nag-survey ng ganyan, nakitang lumutamas ang hunger, immediate na reaction itong DSWD, samantalang hindi naman kayo ang taya dyan. Bakit kayo nagre-react ng ganyan? Nagiging kahiya-hiya tuloy si Secretary Gatchalian. Samantalang ang inyong papel dyan, ayun nga sinabi ko, yung mga malalang kaso lang. Yan yung walang gutom. Hindi po kayo dapat responsible sa food security. Itong problema sa hunger, food security po yan. Department of Agriculture, DTI, DOTR. DILG kung minsan. LGUs kailangan yun. Ramp up yung operations dyan. Gumanda na raw po ang presyo ng bigas. Yun nga, sabi ni Secretary Kiko Chu Laurel Jr., gumanda na raw po ang presyo ng bigas. Okay. Kaya 27% na lang ng pamilya ng Pilipino ang nakakaranas ng kagutuman, ng gutom. Pero sabi niya raw po, talagang gusto niya maibalik yung NFA na parang taga-tabla sa rice market. Pero sabi niya, gumanda na ang presyo. Dahil doon sa kanyang bright idea, yung maximum suggested retail price. MSRP. Na inaibaba sa magkano? 45 ba? Per kilo. Imported rice. Para mas maabot kaya sa mga... Ang problema, yung mga severely, severe hunger, walang pambayad yun. Kahit ba bumaba? Maski na bang bumaba yan Hindi, ganito yung matik-matik niyang MSRP na sinasabi nung paborito ni Parang Joel okay? Pinababa niya yung presyo na imported rice dahil sa MSRP. So ang sinesurvey po nila ngayon ay ang imported rice. Ito ang problema natin dyan. Although last year, 5 million metric tons ang in-import natin. Ilang percent lang po yan na kinakain ng Pilipino. Ang kinakain ng Pilipino po, nasa 70%, 60 to 70% ay local rice. Ngayon, kung pinagyayabang mo yung presyo ng imported rice, kawawa naman yung bumili ng local rice. Ibig sabihin po,
yung presyo ng bigas dapat hindi mo lang kukunin yung presyo ng imported. Dapat i-average mo yan together with the domestic. Babalansin Mahal mo po yung domestic. Bakit nangyari yan? Mataas ang cost ng logistics. Bakit ko nasabi yan? Ang baba po ng farm gate price ng palay, pero ang taas ng retail price ng bigas. In between, Yun. problema ng logistics yan. At ng kartel. Yun. Yun po ang i-address natin. Yung sa foreign rice, kumbaga, balato lang. Balato lang yan kung MSRP. Ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, at kung yan ang pinagyayabang nyo, hindi naman lahat ng kinakain natin imported rice. Mas marami pa nga yung local rice eh. Karamihan, actually, karamihan. Karamihan. 60 to 70%, yun po ang estimate. Maybe even more. Maybe even more. Yes. Hindi kasi last year 5 million metric tons yung tinira Ang ating natin inapat imported. natin Oo. Okay? Yun na ba ang solution natin? Yung MSRP? Yun ang pinaka-immediate na solusyon na nakikita ni Secretary Chu Laurel. Yun ang magandang pakinggan sa media. Hindi solusyon yun, Kasi pare. long-term yun. It is Para sa a kanya. publicity stunt. Saka, Hindi siya solusyon. nakikipag-ugnay sila kay Mr. Wong Chuking, Cesar. Nag-aayos sila ngayon. Kasi ng cooperative. Maganda yung nangyari sa Batangas. Maliit lang pero papalakihin Dumating nila. pa ang presidente. Dumating ang presidente. Para magkakaroon ng ganon. Ano nga ba nangyayari sa production side? Ni isang salita, wala ako naririnig eh. Siguro ito. Yan, yung NFA, yan lagi ang sinasabi niya. daw. Yung MSRP. Tinanong mo na ba si Insan kung bumaba na o nakukuha na nila yung mga seeds at saka Ginaganahan na ba silang magsaka uli? Yung mga inputs. Sila Insan Bowling, Oo. sila Insan Berat, dyan sa Bicol, mataas pa rin ang cost ng production para sa kanila mula sa yung fertilizer, seeds. Pero nagtatanim. crudo, ika nga nila. Crudo. Ganyan. Ngayon yung seeds, hindi Yung naman seeds. ganun kadaling accessible. Nagtatanim pa rin sila. Nagtatanim pa rin sila. Wala naman sila ibang magagawa. Yun lang ang hanap buhay nila. tatrabaho Ay, teka, nila. kumikita ba sila? Hindi. Ayun ang problema Pahirapan. eh. Well, kahit pa paano, meron Kung na magtatanim i-store. niya Kaya mga yan at ka. hindi kikita, lalong mababaon. Saan sila halimbawa doon sa Del Gallego, saan sila nagmimiling? Meron naman sa Saan? malayo-layo. Kunwari, Ayun. biyahe ka ng Sinuknipan. Siguro yun, mga ilang kilometro. Mga 40 minutos din yun. 1 hour din yung papunta roon. Doon ang rice mill. Sa Del Gallego, maliliit lang Maliliit siguro yan. lang, hindi yung malakihan. Kasi Del Gallego nagkalat naman yan eh. is a rice producing area. Oo. Yung mga linang, yan. tawag nila dyan sa linang. Oo. Diyan sa area na yan. Oo. Diyan, tsaka baboy. Yan. Nagbababoy Mayroon sila. diyan Kopras mahina eh. Kaya, agricultural country. Agricultural Ano country. yan? Baboy, mga fiskeria, meron fish pan. Yung maliliit na fish pan. May maliliit na ni fish pan San dyan. Berat. Oo, okay na rin. Tapos mga rice. By the way, rice. hindi nila dinadala sa Maynila. Pang ano yun? Pang kanila sa kanila lang loob yun. nila Oo. Masasariwa, masasarap. Pero pang kanila lang yun. Mga kilo-kilo. So malayo pa ang rice mill doon. Wala, malayo pa. Ay, nako. Nagpupunta ako sa palengke, tinitignan ko, meron ba kayo imported rice? Oo. Wala. So saan binebenta yung imported rice? At paano natin malalaman kung imported rice siya? Kasi meron niyang price limit eh. May selected areas. Saan kaya? Sana i-announce ng, dito kayo ng kukuha DA, ng, dito kayo bumili ng, ng imported rice. Wala eh. So ang aking conclusion, yung imported rice, pinapasa, binebenta, bilang local rice din. So nasan yung MSRP na yun? Nagsalita po ang Sinag, ang sabi nila dahil daw dun sa bright idea na balisakan na ibaba ang taripa, mahigit sa 17 bilyong piso na raw po na tarif ang nawala. Yes. Ayan. Very good. Mula daw po nung ibinagsak ang taripa sa bigas noong July last year, nasa 17 bilyon na raw. Oo.
Yan po yung 17 bilyon na sana gagamitin ng gobyerno para pagandahin ang ating rice production. Yung ano ba tawag diyan? Rice Industry Investment Fund, RIF. Okay. Nawalan po ng 17 billion because of the bright idea. So, sabi po ng FFF, talaga itong Federation of Free Farmers na to. So, yung pong nawala sa gobyerno na yun, 17 to 18 billion. Nawala din daw po yun sa bilang tulong sa mga farmers, sabi po ni Raul Montemayor ng FFF. Sobra naman kayo, Raul. 18 billion na nga lang yan di ba? Gusto nyo pa matulungan yung farmers? Tsaka, maano naman sa inyo kung pupunta yan sa mga traders? Ano naman siya? What's up to you? Sa traders mapunta yan, bibili lang naman ng mga 17-18 billion. Helicopter lang naman. Kumbaga, yun na walang tariff na yun napunta sa traders. Baka masigit pa kasi tumaas din ang presyo. Hindi lang, Raul, hindi lang 17 billion yan. Ayan. Tariff lang. Ang pinag-uusapan tariff pa lang yun. Tariff pa lang yan. Wala pa yung ibang machinations nila dyan. Pare, anong matindi-tindi itong ganitong problema sa hunger. Kaya po ang Brazil daw, ganadong-ganado, gustong-gusto magpunta rito. Siyempre, at magbenta ng agricultural goods. Yes. Yan po ang sabi ng Brazil Ministry of Agriculture and Livestock. Nakipag-usap po yan sa counterpart nila sa Pilipinas. Dito sa Food Expo. May Food Expo dyan sa Pasay. Okay. Dumating yung mga agriculture countries kasi alam nila antindi natin mag-import ng agricultural goods. We have become one of the best markets. Magandang market tayo. Kaya nililigawan tayo. Matindi yan. Ang problema na lang natin, okay lang sa akin mag-import tayo na mag-import Basta may trabaho yung mga nasa agriculture, Kung halimbawa nag-i-industrialize na yan, nasa factory na sila, wala na talaga tayong food production, let's import food. Ang problema po, ilang percent pa rin, Jonat? Sinasabi mo, 30 to 40%. 30 to 40% ng labor force nasa agriculture. Di ang hihirap niyang mga taong yan. At anong pambibili natin? Kasi yari-yari nga tayo pagdating sa foreign exchange. May boycott nga sa remittance. 8:30 na umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 82. Karambola sa DWIZ. Karambola, Karambola, tuwing umaga. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz. Yes. Abel. Si Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday kay Secretary Boying Remuliag. Ay, magka-birthday pala sila ni Secretary Benjok, no? Yes. Magka-birthday. Secretary Boying Remulia. Yeah. Saka si Martin Araneta. Martin Araneta? Yes. Birthday ba ngayon? Pinsan ni First Lady. Hindi. Kapatid. Kapatid? Kapatid ba? Kapatid si Martin. Happy birthday sa inyo. Opo, yung ito, expected dahil doon sa nangyari sa Myanmar. Yan. Grabe nangyari dyan. Grabe, 7.7. That is strong, Barry. Nakita mo yung mga video, talagang yung mga building nagko-collapse. Hindi, yung Bangkok nga Ginagawa pa lang yung... Ginagawa pa lang Grabe. So, hindi pa hindi malakas talaga yung lindol. Malakas, 7.7. Malaki. Huwag mangyayari. Dahil po sa balitang yan, ang ating DTI nagkaroon ng inspirasyon. Ano na raw sila? Intensified another drive
against substandard, ano? substandard. Naku, dati na yan eh. Yung substandard steel. Pare, intensified Yung may to. markings din. Naku. Ay, intensified to. Iba to. Sabi po yan ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Meron daw silang task force. Ang pangalan, Task Force Kalasag. Task force na naman. Yan. Ang number 1 dito sa substandard, pare, yung bakal. Oo. Kasi po, yung bakal, marami dyan, lalo na yung rebar, ini-import from China. Okay. Sa China, ganito yung nangyari. Yung kanilang mga lumang steel mills, pinasara na. Mga modern na. Meron pa rin po mga bukas dyan. At yung mga kanilang production, dinadala rito. Hindi lang yun. Smuggled. Marami sa mga steel mills na yan. Dinala dito. Nandiyan nga sa Pampanga. San Simon. Yan yung kalaban nila, sino ba yung ating malaking steel, Steel Asia. And this one, gaya niyan, paano mamarkings yan, di ba? Dito ginawa Kasi ang DTI, meron silang, ano ba tawag doon? PSID. Consumer Protection Group. Mayroon sila ba din? Bureau of Product Standards. Bureau of Product Standards. Ang problema sa mga ganon, alam mo, siyempre sample lang dadali mo sa Bureau of Product. Iyon ang patetesting mo. Yung the bulk of your shipment, wala na yun. Hindi naman, intensified na nga Ayun, mabuti na lang. Buti na lang, intensified. Technically, mas mura yung mga bultong... Kundi, lagot tayo. Kumpara sa mga gawa ng Steel Asia, mas mahal. Mas mura yun. Pero ang atin lang pakiusap, lalong-lalo na dito sa mga builders, yung mga contractors at lahat, huwag kayong kasi alam nyo na kung magiging consequences niya. Pakonsensya naman kayo. Ay, pare, inutusan niya na raw yung Consumer Protection Group na mag-isip ng mga bagong ideya. Nako. Para daw po dyan sa Kalasag campaign against substandard. Magiging campaign lang dahil uso dahil may nangyari dun sa magdaday daw. Tapos ito ba? Mabuti nga mag-iisip na sila ngayon. Dati nga hindi nag-iisip yung mga yan ang malaking problema ba dyan? You know what I remember? I remember one interview. This was a couple of years back nung nangyari yung may nag-collapse na supermarket dyan sa subway. Sa Pampanga yun. In-interview yung isang USEC nila. Ito yata yung si Ruth Castello or something. Sinabi, ba't hindi nyo hulihin itong mga substandard? Ito na yung mga test. Ito yung mga data. Ang sagot niya, if we follow this data, ay magsasara na lahat ng mga steel manufacturer dito sa Pilipinas. So, yun yung sagot. Sabi ko, edi sara nyo kung delikado buhay namin. It goes down the whole industry. Yun ang sagot niya? Hindi corrupt kasi yun. Hindi ko naman sinasabing corrupt. But what an answer, di ba? So, kung sabi po ni Secretary Roque, nag-target daw po nilang i-monitor. Ito muna. Ang dapat na gawin siguro. Target i-monitor. Ito muna siguro ang dapat na gawin ni Secretary Roque o saka yung DTI. Kasama Bureau of Customs. Doon sa mga ginagamit na ilan ba ang ginagamit natin? Ilang metric tons na bakal sa ating construction. Yan. Nationwide. Okay. Public Works, DTI, Bureau of Customs, etc. Ilan? Tapos ilan doon ang imported at ilan doon ang local. Simplihan natin yung data. At least, simplihan natin. Alam ba natin yun? Hindi nila alam Ayun nga yung problema. Kasi pare, malaking bahagi ng ginagamit na bakal, below the radar, smuggled. Ayun, yun ang malaking problema. Meron nga building, di ba, na itayo ni isang pirasong bakal, walang binili local at walang in-import. Saan nakakuha ng bakal yun? From space, outer space yun Magic. From the air. Yan. Yun ang problema sinasabi ni Parang Jonathan. Asan ang data? Intensified monitoring na yan. Kung walang data, paano mo monitor? Ayun na nga. Bola lang yun Huwag ka na maniwala doon sa intensified monitoring na yun. Bola lang yun. Kalasag. Kalasag, ang ganda pa. Kalasag daw. Kaya ngayon, kailangan nilang bagong ideas. Ang bagong idea kumbaga, bankrupt na sila. Ang pinakabagong idea natin dyan, dapat, yung data.
Yung data. Yan ang pinakabago. Linawin niyo po muna yung data niyo. Much too big for us ang mangyayari dyan. Di ba? Yun ang pinaka-importante. Pero really, yung At ang pangako po niya, maglalabas daw po ng listahan ang DTI. At sasabihin sa atin kung sino-sino yung mga tindahan nagbebenta ng substandard. sa retail mo titira. Retail titirahin, Hindi, mabigat. hindi, Parang mabigat yan. agriculture na rin yan. Malay nung Ay, mga din, hardware na kung saan galing yung Oo. kanilang binebenta. Samantalang nanggaling yan, unang-unang babantayan mo yung ports. Kasi po, pinadadaan niya sa Subic. Pagkatapos sa samplingan ng product standard, kukuha ng ilang bars at makikita ayos yan. Pasado yung buong shipment. Siyempre, yung ibibigay nung importer, yung maayos na bakal. yung Philippine Steel Institute ng DTI, state of the art yung mga equipment nila. Hindi doon, nga tsaka ang mga PISI, Oo, ang PISI, campaign PC. nila ay against the substandard. Oo. Pag nung kailan ba yung test, lindol na may pressure mga test, nagiba, yung supermarket sa Doon Oo nga, sa Pampanga, oo. That was several years ago. in-inspection nila yung mga bakal na yun. Karamihan imported. Imported nga na may color-coded Yun na nga. may color-coded May kasama ng marking So yun. how did they get the color-coded marking? Ikaw Bro, naman, di ba? Anak ng puwete. Para rin yan yung oil. Oo, yung oil. Yung pong bumagsak na tulay sa Isabela, si Senator Alan Peter Cayetano, binulgar niya po ang findings ng DPWH kasi tumahimik yung DPWH all of a sudden. Ang sinasabi ngayon nito si Senator Cayetano, meron ng findings ang DPWH na yung steel bars na ginamit po ay potentially substandard. Kasi kailangan mo ng laboratory test dyan eh. Yung by visual lang, nakita nila para bumigay yung mga parang substandard. But you have to Test it. test it in the lab to confirm it. Pero yun daw po yung initial finding na tumahimik ang DPWH, din nila sinasabi. Kasi may mga tatamaan yan. Pero binulgar ni Senator Cayetano. Dalawa yan. Na malaking component ng buildings o kaya yung mga infrastructure. Steel at saka semento. Another problem din yung Ipapayan, semento. dahil maraming Another problem smuggled yung semento. na Sana yung Senate building Yan. kumpleto ang yan ang dapat Hindi pa natignan. tapos yun, ha? Hindi pa tapos yan, ha? Hindi pa tapos yan. Sana maayos yung Senate building. Yun ang mo Ako naman. Yun ang main concern mo Hindi, ako naman parang Joel, parang Conrad. yan ang main Ako concern. naman ay nagagalak na si Senator Cayetano ay na-involve sa mga construction ganyan. Dahil pati building. Dahil siya talaga in charge ng Senate building. Ngayon. So, panibagong taga o ano? Hindi naman. Hindi, panibagong pagtitingin. Panibagong sigla. Pero kaya ako naalala kasi yung nasa video yung nangyari sa Thailand, hindi pa gawa yung building. Hindi ba? Parang gano'n na itsura ng Senate building, yung ang dami pang cladding, Inaayos pa, mga oo. inaayos pa. Kung abutan ka ng gano'n Yun na pala, nga. Hindi. delikado. Mabuti nga na si Senator Cayetano in charge ng building na yan. At Dahil- least alam niya kung ano yung substandard. Binubuko niya yung DPWH. That's the next step. Matanong ko lang, sinabi nyo, dapat LGU kasama rin dito. Siyempre. Kasi now, Building ang mga official yun. LGUs ngayon kailangan Hindi, ang inspection nasa LGU, Nagbigay-bigay diba? kayo ng mga Building permit. official yun. Yung engineering, ang LGU, All nag-inspection LGUs. yan. Dapat Ang nag-inspection. daming high-rises na nagtataasan Sila nagbibigay ng building permits. Oo. Tapos, occupancy permit. Occupancy permit. Yung occupancy permit na yun, ibig sabihin, safe. Safe, oo. During the construction, binisita nyo ba yan? Yeah. Hindi. Kailan mabisitahin? Aba, paano mo malalaman kung okay yung Hindi, isasabit na nung Hindi, nagbigay yung na ng papeles. design siya. Design, ayan. Nagbigay na ng design. I Makikita mo pronounce this design. Ito. ayos na Safe. yan. Oo. Based on the engineering schematics. Yeah. So, sa design lang, okay na tayo? Hindi ba? Kasi anino nun di mo makikita sa site yung mga yun. Ay, meron ako kaibigan. Pare, ka-golf ko. Nagpatayo ng bahay dun sa, ano yun dyan sa
yung sa Batangas na sumisikat ngayon na lugar. Laia. Punta ba? Punta Fuego, Punta Fuego, Punta Fuego. Fuego. Naiya, marami Yan, din. yan, Naiya, yan. marami rin. Oo, kasi gusto niyang gawing negosyo, Oo. partly for family, negosyo, Airbnb, yung gano'n lahat. Yung kanyang biga, yung beam na ginamit, pare, nagko-collapse. Substandard. Sa galit niya, pare. Wala pang lindol yun. Wala. Paano mo alam na? Pinalo niya. Giniba niya ulit. Ginanon niya. Pinalo niya. Ganito, ho. Giniba niya uli. Nangyayari yan, pare. Kasi nga, kulang na kulang tayo dyan sa testing ng materials. Kaya kayo po, itong DPWH may reaction daw. Then, kasi ang daming worries di ba? Nung Siyempre. nakita yung nangyari sa Myanmar. sa Myanmar. Isipin mo, By the way, the umabot sa... death toll is umaakyat pa rin, ha? Isipin mo yung sa Mandalay na gano'n. Oo. Nagsimula yung umabot epicenter. Oo. Bangko sa Calao. Grabe. Oo. Yung TTI, ang reaction nila intensified. At saka mag-iisip daw ng mga bagong ideas. Data muna, tama wala na. kayo. Tapos na tayo ron. Oo. Walang mangyayari dyan. Ibig sabihin, Wala. etong DPWH po, ang ating pinakamamahal ni paring Joel na Department of Public Works and Highways, meron daw pong itinatag na Task Force. committee. Yung task force medyo yan Etong committee mas ito sa Mas matindi yan. semblance of permanence committee. Parang task force, parang temporary. Temporary. Committee, Ad mas hoc. matindi. Hindi ito ad hoc, hindi ad hoc. Design and Build Committee. Okay. At saka isa pang grupo, Technical Working Group. Yan. Galing. Kasi daw po, nagpre-prepare sila sa Philippine International Exhibition Center. 27 billion po yan. Yan daw ang kanilang dyan yan sa Pasay Harbor City. Yes. Magkakaroon ng ganun Malaking yan, structure. Hindi kunin na lang nila yung World Trade Center dyan. Ay, Pare. Government property. Ano na yung Hindi Pare, pwede. maliit yan. Maliit. Maliit yan. Maliit ang ano dyan. Ang rental niya, maliit. Hindi yung lugar. Alam mo Hindi nung lugar maliit yan. Hindi yung square meter. 2 centavos yung per rental. square Maliit na meter. maliit yan. Ayan. Hanggang ngayon, wala pang ginagawa yung DTI dyan. DTI po ang dyan Kumbaga taya. Phil Exports at saka si Onyok. Yan daw pong committee na yan at saka yan technical working group na yan tutulungan yung Special Bids and Awards Committee. Pare, meron ka ng Special Bids and Awards Committee para sa project na to, gagawa ka pa ng 2 additional na grupo para tulungan daw sila. Wow! Ganun ba tayo maggawa ng project, parin Jonat? No wonder, hanggang ngayon, magtatatlong taon na ang administrasyon ni BBM. Wala pa nangyayari sa flagship. Ganyan pala ang style natin. Flagship, sino ba yung secretary? Yung, si secretary dyan. Bids and Awards Committee po, dati, yung palang ayos na Oo. Sa committee lang na yun, nahihirapan na Ang dami ng Requititos. Requititos, journey the truth. Yan. Doon pa lang. Ngayon, magkakaroon pa ng Design and Build Committee at saka ng Technical Working Group. Yan. Malaki-laki po yan Mahigit 260 hectares. Diyan sa Harbor City, magiging po yan, International Exhibition Center. So isasara na yung World Trade Center? Hindi. Para pag isahin na. Ano yan? Kasi palaging... Kalaban mananalo ba siya rito? Laki-laki Kasi nito. palaging binabanatan ng karambola yung World Trade Center na yan.
exclusively for auto and other Yun na lang. important. Ayan. Hindi na Philippine Hindi na products. Philippine products yan. Paano yung pera natin? Atin yun eh. World trade eh. Meron ng pinaglaanan yan. Yan daw po kasama sa flagship. Secretary Bonoan, paano na po yung iba pang flagship? Hindi pa, di ba yan daw ang pag-asa para umunlad ng gusto economy? Yang Build Better More? In other words, BBM, Build Better More. Magtatatlong taon na. Meron ka ba nabalitaan ni isa doon sa flagship? Natuloy na? Ba? Meron naman yata. Drawing. Ports. Meron ng drawing. Walang drawing? Meron na. Meron ng drawing. Ginagawa na lahat yan. Okay. Pati yung sa housing. Wag na yung flagship. Yung po mga ordinaryong kalsada na dinadaanan natin na trabaho ng DPWH. Eto na naman. Meron na naman pong namatay. Aksidente dyan sa Negros ata. Negros Occidental. Meron daw pong sasakyan. May namatay na matandang babae, 58-year-old. Tapos may 3 sugatan o injured, heavily, nabalian. Yung pong kanila sasakyan, tumuloy-tuloy sa isang ravine. Ano ba yung ravine sa Tagalog? Bangin. Bangin. Ayan. Nabangin sila. Ibig mo sabihin pa mga delikadong kalsada, walang railing? Ngayon naman, Meron. Bakit tumuloy-tuloy sa bangin to? pagtama sa railing, lumusot pa rin. Dumiretso yun. Hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala. Substandard yung railing. Mahirap naman na walang railing. Nakakatakot dumaan sa ganun. Pero yung railing, dumire-diretso pa rin. Ano daw po yun? Curb. Ayun. Ayan, yan po ang sinasabi natin, araw-araw sa ginawa ng Diyos na ginagamit natin yung mga kalsada na yan. Asan yung tinatawag mo safety? Ano yun? National Transport Safety Board. Ayan, hanggang ngayon. Dalawang Panawagan ng karambola. Diyan sa anong yan, dalawa may sala niya. Yung district engineer kung sino man yan para dun sa railing at pangalawa yung LTO yan. Ayan. Kasi baka nawalan na naman ng preno. At ang mga na-injure po mukhang mga sundalo pa Aray ko. So, hindi pa raw po alam kung safe na yung mga mga corporal, mga ganyan. Yung isa babae. Yun yung namatay. Okay? Paano kaya yan? Baka kailangan ng committee tsaka technical working group. Para magawa yung safety, Malaking bagay yan. Hindi, meron akong I wonder, parin Jonat. Pag may ginawa yung DPWH, kasi sa private sector, merong pag ginawa ng isang private company, halimbawa bahay, darating ang AGU engineer, i-inspectionin kung okay ka. In other words, merong taga-tabla. Di ba? I wonder sa DPWH, pag may ginawa silang project, sino ang taga-inspect? Meron. Yun yung sinasabi mo, safety board Yeah. Dapat meron gano'n. Pare, mali ang design nyo. Pare, lagyan nyo naman ng rail to. Kasi delikado. Curve yan Di ba? Napaka-basic naman yata sa... Hindi, ano yan? Basic nga, pero hindi ginagawa. Hindi, meron. Usually, ang quality inspector or inspector nila Taga-kanila rin. comes from the district engineering office. Di sila. So, Mag-i-inspection ng... may contractor sila. Mayroong technical group doon, may contractor, yung private contractor or something. Ganon. And then meron silang inspector sa district mismo. Unless it is a special project na separate. Halimbawa, pag JICA itself, together with the DPWH, nagunguha ng private sector na project. Ayun. So, ang private, kukontratahin ng DPWH, yung private sector.
Gagawin ng private sector. Ang mag-i-inspeksyon yung kumuha sa kanya. Ano klase yan? Nag-bid na eh. Eh di, palulusutin kita ako kumuha sa iyo eh. Hindi ba? No, yung Bids and Awards Committee, that's a separate body. Pagkatapos, merong yung inspection group, separate din yan. Kasi, One money yun, parang Jonah. one money ba yun? Oo, one money lang yun. Hindi. Over and Meron above, kami transparency at meron kami... over and above that, bro, mga government, mga private sector project, may kausap akong ilang mga arkitekto, I remember, in a recent burol yata pinuntahan ko. Sila pala, they have to renew their architectural Yes, license hindi naman every year pero parang every 2 years or 3 years. Mag-i-exam ka uli. And you have to attend a seminar on basic Para updated, engineering. malaman na updated ka sa... Basically, walang arkitekto na, may I say the word, tanga o ignorant with regards to engineering structures dahil ini-update sila every year. Arkitekto at saka engineers. They have structural engineers. So, Structural basically engineers. na ano sila, yung bang na-update lahat ito. But saka they have associations, nagkakaroon ng So, mga seminars. individually, yung mga arkitekto at engineers, Engineers, ano sila, lahat yan. updated And then, sa Pilipinas. By the way, Sa Pilipinas. ang nag-accredit ng mga contractors at lahat, PICAB. Okay. Yung DTI yan. Philippine Philippine Contractors Board. Okay, PICAB. PICAB. Okay. DTI yun. Oh, yun, ito, another accident. Sabi mo, safety board? Oh. Cessna, bumagsak. Ayan, nabalitaan ko yun. May bumagsak na naman. Flight school. Flight school. Bakit ang dalas bumagsak na aeroplano dito sa atin? Ano yan? Ka-up naman yan. Ka-up. They're the ones who accredit this. There's got to be a law, an independent body. Matagal na nga natin sinasabi, land, sea, air, train, rail. Okay? Palagi na lang accident. Yung road rage, iba yun. Iba yan. Iba naman yun. Yung national... Pero yung road rage na yun, may kinalaman din yun sa Traffic, engineering. Oo. Kasi po, nagkakasama-sama ang mga sasakyan, sala-sala ba? Punta ka sa Antipolo. Yan. Yung Marcos, yung papuntang Dumaan kami nung Infanta. Saturday, dumaan kami ron. Ang hirap. Ay, halo-halo. Tricycle, dahan-dahan ka dapat. electric tricycle, tawirang, kaliwat ka. Ako po. Matindi to. Yung nangyari dun sa... Engineering problem din yung yan. road rage sa Antipolo. I mean, sinundan ko and all that yung story. Looks like, okay, sabihin natin na muntikan, sagian. Dahil itong nasa Fortuner, I think, hindi rin niya makikita nagsasalabatan yung mga rider dun eh. Ngayon, yung mga rider naman, meron maangas. Aba, muntik mo akong masagi. Naghabulan na sila. Doon na nagsimula. Doon siya nabarel. Sino na baril nung? Nag-abot sila dun sa somewhere dun sa down the road. Inabot ng mga nung rider at mukhang may mga kasama siya, kamag-anak pa yan. Ginulpi nila yung may-ari driver, Fortuner. may-ari ng kotse. May baril pala. Siyempre, hindi ko naman sinasabi. Hinabol, naghabulan pa daw eh. Pinagugulpi yung ginugulpi na siya, ayun lang, meron siyang baril. Binunot niya. Pinutok na niya at ang dami niyang tinamaan, pati yung kanyang anak niya. Hindi road rage yun, pare. Ang road rage doon, yung si Kamote Rider. Oo nga eh. Pwedeng ka na mahirap mag-comment. Hindi naman the fact of the matter is election ngayon, may gun ban, may dala-dala kang baril, di ba? Baka may permit siya. Sumingit lang yata yung ano eh. Nasakyan yung motor. Kasi mangyayari yun eh. Lalo na pag sa kurbada, ang hirap doon. Di mo makikita yun. Ngayon ako naman kasi sa Ako mga nagugulat na sa lang mga rider na ganyan, sabihin bigla natin na lang kang masagi. overtake from the right. Ang bilis-bilis siya. Lalo na sa... Magagalit ngayon, pag nagalit naman, di ba, ang akin kasi minsan ganyan, na unahan ka, ipabayaan mo na, okay, di na unahan, walang kawalan sa akin to. May pupuntahan ba ako di ba? Ba't mo hahabulin? Bakit kayo makikipag... Hindi, nagtawag yung motorsiklo, nagtawag. Kinukukuyugin tong itong driver. Una nga, pinagugulpin na siya. 2, 3 Pinagugulpi siya. Mga naka-helmet pa, edi suntukin mo, di balirin yung mo, yung kamay mo pag suntok mo sa kanila. Hindi, tubo. Di tubuin mo. Kaya nga, barilan dahil kinabunot niya. Mabibingi yun pag pinalo mo yung helmet. Oy! Time check na, 9 o'clock ng umaga. Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882.
DWIZ. This time check is brought to you by Petron. Fuel for everyone. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa... Karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Sa DWIC 882. 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Conrad Banal. Payday, Monday. Payday ba ngayon? Oy. March 31. Ngayon bang Eid al-Fitr Kayong may o pay. bukas? Ha? Eid al-Fitr. Ngayon ba? Hindi, Monday ngayon. Kaya nga, dapat ngayon. I-greet natin ngayon ang ating mga kababayang Eid al-Fitr. And it is again the break of Yes, breaking of the fast. ng Saka yung Ramadan. 40 day na Ramadan. Kaya, ano ba yung holiday ba ngayon dahil dyan? Dapat holiday pero bukas ang ginawang holiday. Okay. Eid al-Fitr. Press release po ng Comelec. Kasama daw nila ang MMDA. Pinagtatanggal na nila ang mga campaign materials, Grand, Oplan, Baklas. Hindi po. Hindi totoo yan. Lahat na nadaanan ko, ang dami pa rin. Puro bola! Yung kahit anong task force. Ay, nako. Ano ba ito ba naman? Baka naman nagkataon na daan tayo sa mga lugar na hindi sila nagbabaklas. Bakit ka pabaklas pa lang magpe-press sila. release kung meron kang... Pabaklas pa lang sila. Oo. Nasabi ko na nga ba eh. Remove daw. Unauthorized. Nag-operate po sila dyan lang sa Manila, Tondo. Ayan. Paano po yung sa ibang lugar? Chairman, kumusta naman po? Gagawin din ba yan? Okay. Hindi nila gagawin sa ibang lugar yun. Baka sila tirahin ng mga politiko doon eh. Yan ang problema eh. Baka ito nga sinasabi. Sige, subukan mo baklas sa Las Piñas. May ganun ha. O kita mo na. Ganun pa. May ganun Nanghamon pa. May ganun na. Subukan mo lang. Subukan mo lang. Ayan, tingnan natin. Maro-road rage ka dyan. Nasabi ko na nga ba. Paluan ng duspurdo sa mangyayari. Aray ko. Grand Oplan Baklas. Ayan. Sarap nito. Galing naman ng mga... Gustong-gusto ko yung mga ganyang kwan, pare. Press release. Yung intensified crackdown on substandard building material. Ayan, yung mga ganyan. Oplan Baklas. Ayan. Kinlaro din po ng Comelec. Kasi election na, pare. Yes. Alam niyo yung voter information sheets? Nag-print na sila, nag-print. Ano po yan eh, may pirma yan. Okay? Kasama po dyan sa information sheets na yan, yung pirma ng botante. Okay? So, itatago po yan ng Comelec sa kanilang database. Para kung sakali magkaroon ng question, magkukumpara ng pirma. Kasi bibigyan sila ng voters information sheet. Okay, ganyan po yan, ano? Ito ang sinasabi. Kaya nyo kinukuha yan para pwedeng gayahin. Yung pirma. Ibang... mga golden golden... kasi dati, ganun lang. Pasado na eh. Kung inspeksyonin, makikita, hindi pareho ng pirma. Ngayon, pero sabi po ni Chairman George Erwin Garcia, yan daw pong kanilang pagkalap ng mga pirma. Hindi raw po yan gagamitin sa any kind of halimbawa People's Initiative or doon sa tawag nito. Meron pang isa People's Initiative, ano pa yung mga recall? Mga recall. Yan. Hindi raw po gagamitin yan. Yan. So, let's just take his word for it. Let's give him the benefit
Nagtataka naman ako, bakit mo kailangan papirmahan yung voters information sheet? Accounting purposes daw, sabi ni chairman. Hindi, alam mo yun, kung ilang porsyento, papagbigay mo. Sino mo magdi-distribute yan? Di ba, Comelec? Pag daw po tinanggap nyo yung inyong voters information sheet, kailangan nyo pirmahan yan. Kailangan daw po yan, sabi ng chairman, kasi daw, yung sahod ng mga kanilang tauhan, base sa dami ng voter sheet na mapapapirmahan nila. Ayun. The best. Parang validation. Ayan. Kailangan may incentive. Marami kang nakalap na pirma, babayaran ka. Diba? May incentive pa para kumuha ng pirma. Marami po kasing mga butante raw, lalo na dyan sa Mindanao, ayaw po pirma. Ayaw nilang pumirma. Kasi baka kung saan daw gamitin yung kanilang pirma. Baka gamitin pa yan labang kay, alam mo na kung sino. President Duterte o kay Vice President Sara. O ito, maliwanag na. Pirmado ito, maliwanag ito. So hinihikayat po tayo ni Chairman Garcia, tanggapin daw natin yung voters information sheets at pumirma na tayo. Okay. Ang problema po, eto nga, babalik tayo, Chairman, sa credibility ng Comelec. Pinagdududahan ba? Di ba? Kung gagawa ka ng ganyang bagay at malaki ang duda ng taong bayan, may problema po tayo sa kredibilidad ng Comelec. Paano na yung eleksyon, yung kredibilidad ng eleksyon, kung walang bilib sa Comelec? Hindi kaya naiisip yun no leadership ng Comelec? Problema yung eleksyon dito sa atin di ba? Kasi nahahalal po dito yung mga ulol hindi naman pala. Yung mga medyo hindi maayos. Ulol lang sa medyo ginamit mo salita Kulang na voters sa education Kaya ang inaasikaso natin yung mga ganito walang kabagay-bagay. Voters information sheet. Mga ganyan. Tapos nagkakaroon pa ng duda. Asan yung voters education? Tagal ko na hinahanap may campaign po ba? Dapat yun ang campaign na... May campaign ba tayo sa voters education? Very high at highly necessary. Meron naman sa mga nakikita ko sa TV ko minsan, meron silang nilalabas in cooperation with these stations at lahat. Meron Meron naman. Effective ba? Hindi ko lang alam kung paano. Pero alam mo yan, lalo pa yung sinasabi natin na pipirmahan, hindi maintindihan ng tao yun. Pipirmahan nila yung voters information sheet. Bakit ko pipirmahan yan? Para sa naman talaga yan? People's Initiative. Hindi. Hindi, baka yun yung akap. Hindi. Hindi rin hindi. Yung voters information sheet, ibibigay lang sa iyo yun. Bakit mo pipirman? Kaya nagkakaroon ng duda Ba't ko pipirman? Ito, dapat naman talaga binibigay ito. Kaya nagkakaroon ng mga ganyang hanas na sinasabi, ba't ko pipirman? Baka magamit sa iba. Yun. Okay. Nagbababala po ang Department of Health. Talagang tumataas daw ang dengue cases. Grabe naman. Ang laki daw po, nationwide, January 1 to 15, to March 15, January 1 to March 15, ang dengue cases po ay umabot ng mahigit 76,000. 76,000 cases. Okay? Kalagitnaan ng mula January hanggang kalagitnaan ng Marso. Ano po ibig sabihin yan? Halos 80% ang itinaas kung ikukumpara mo nung isang taon, the same period, last year.
Ang malalaki po, matataas po ang cases, Calabarzon. Pare, Calabarzon? Ang daming workers dyan. Oo. Puro factories yan. Pag yan na nadali, ang ating industrial sector. NCR, Central Luzon. Yan po ang matataas ang kaso. Magkakalapit talaga yan. Mega na yan. Mega areas. Mega Manila, no? Yung NCR, Calabarzon, Central Luzon. Bakit? Ano, hindi naglilinis ng makanal ba dyan sa lugar na yan? Maraming kanal, maraming estero. Stale water. Maraming stale water. May estero. Kawawa. Tsaka yung siksikan Kailangan na ata talaga si original na Chaleco rito. Yung siksikan pati dyan, overpopulated. Search and destroy. Yun, importante yun. At ang tinatamaan daw po ay mga bata. Sila kasi walang kamalay-malay. Oo, laro lang na laro yan. Ang ano po ba? Ano ba ang pwedeng gawin? Magkulambo na raw muna. Pero hindi umaga to Daytime mosquitoes. Maglinis. Maglinis muna. Yan ang importante. Maglinis. Kasi kung hindi malinis pagkapaligiran nyo, ay talagang magmalasakit just because kalat ng iba yan, hindi ko lilinisan yan. Saka sa lahat yan, sa lahat tumulong kayo. Yung naipong tubig, Yung may mga kakayahan, tumulong kayo. Kung maski na nakatira kayo sa subdivision, aabutan kayo niyan. Walang kinalaman kung ano ka dyan, may kaya o hindi. Ang importante, tumulong kayo. Ang ayon po sa findings ng mga scientists, talagang may cycle daw yung dengue. Every 3 to 5 years nagkakaroon po yan ng matinding epidemic. Kasi nagbabago yung virus. Nagmutate. Ayan. Nagbabago-bago daw po yan yung iba-ibang virus. Kaya every 3 to 5 years. Pero hindi color-coded. Mukhang nandun tayo sa cycle ngayon. Pagtaas. Inabutan tayo. Anong kailangan gawin natin? Ingat. Linis ng linis ng kapaligiran and everything. Mahirap. Ako, na-dengue ako, pare. Mahirap yan. Linis Montik na ako. 5 bags ng dugo. Linis ng kapaligiran. Matindi tumama sa iyo. Matindi yun. Grabe yun. Linis ng kapaligiran, saka yung, nasan ba yung vaccination kasi? Ha? Nasaan yung vaccination? Hindi pa approve ng FDA Aprobahin nyo na yan. Bakit naman? Approve na sa ibang countries. Yan po yung Q-Deng. 85 na vaccination na gawa ng Takeda ng Japan. Na approve na sa maraming bayan. Dito sa atin, ang tagal-tagal, mahigit 2 taon na. Nakabitin. Baka may committee pa yan na nagdidesisyon. Technical Working Group? Meron ganon, pero at the same time, baka ang problema nila dyan sa pagbano ng vaccine, baka iba ang klaseng lamok dito sa Pilipinas. Kakaiba. Baka iba. Baka hindi effective yung vaccine. Baka hindi effective yung vaccine na yan. Hanep pa. Hindi mo pwede yun? Hindi mo pwede yung gano'n? Mukhang mukhang pilit na pilit yung reasoning. Hindi, iba ho kasi. Baka iba po ang lamok sa lamok Pilipinas dito Kaya nilagay mo under the microscope. Nakakatakot i-approve. Nagwe-weights yan, may physical fitness. Nakakatakot daw pong i-approve. Ngayon, summer na. Okay? Yung mga ganyan po, paglinis-linis, nakapaligiran, marami sakit pag summer. Yes. Halimbawa, yung yung nakukuha sa langaw, yung cholera. Yung mga ganyan, yung mga intestinal flu. Ayan. Tsaka kailangan po maglinis. Measles. Measles. Kahit saan ako magpunta rito, nakalsada, makalat. Hindi ko alam bakit. Dito lang naman yan Sa probinsya, hindi. Sa probinsya, malinis ang kapaligiran. Sa Metro Manila. Kasi mas doon lalo na yung mga barangay. Walang sukal-sukal. Wala. Binabantayan talaga nila. Di ba? Kaya inggit na inggit ako, yung mga palabas sa YouTube, yung mga kalsada sa Japan, pakikitang ganyan, ni isang
dumi, Hindi papel. lang yun. Sa Japan, kasi meron tayo rito yung daanan, yung pasilyo o yung back road. Sa kanila kahit ang pasilyo o back road, malinis, nililinis Hindi nila. nga. Ito Hindi nga. lang yung pangharap lang na inayos lang yung harapan. Hindi yun. Ito Oo, nga. lahat. May Napansin ko. kultura rin yan eh. Kasi dito, halo-halo ng mga tao, hindi nakagaya sa probinsya. Magkakapit-bahay kayo. Alam mo kung saan. Oo. Kung hindi ka naglinis ng kapaligiran mo, yari Kita ka. ka. Nakakahiya. Oo. Di ba? kakaya ka. Para kang, magiging paraya ka. Ibig sabihin, kumbaga, wala kang pakisama. Ba't di ka naglilinis? Linis, oo. Dito, wala Walang pakialam. Walang ganun Naku, na yun. pag nanita ka pa, And even in papaaway the ka main pa. roads, ang daming, main roads. trash. Hindi, gayahin nyo kasi yun sa Paranaque. Ano ang yun? pag-aayos. Anong gagawin pa rin? Ha? Malaki ang ano nila. meron Yun sila na mga river common- dyan, pare, sama. Meron sila common steel bins, Oo. doon dinatapon. Doon, oo. May doon na yung punong-puno na yan, naglipana ng, ang Langaw, lamok, ano. everything. Ngayon po, nananawagan daw ang paborito ni parang Jonat na MWSS. SS, yes. Yes. Pare. Magtipid daw sa tubig. Kasi daw po, ngayon tag-init na. Umakyat na raw agad bigla ang konsumo ng tubig dito sa Metro Manila. Paano kaya sa ibang lugar? Hindi siguro. Akala ko ba last week, puno ang mga dam. last week, kasasabi lang nila na huwag kayo mag-alala. Maayos ang ating sitwasyon. Binagbago na isip. Tinetemper nila yung ng tao, enthusiasm ng tao ngayon. Baka, Ang apela raw po, sabi ni sino ba yun? Bobby. Patrick Dizon. Okay, yung regulator. Si T. Si Patrick Bobby TY ba nakatutok to? doon sa live band TY, ng ginagawa. Conserve daw po ng tubig. At hindi lang ngayon tag-init. Sa buong palagian daw po kailangan may water Dapat naman conservation. Yan, talagang tuloy-tuloy ang water conservation. Yan daw po. Kasi nag-increase na by 6% ang konsumo natin. Paano kaya yung kuryente, parin Jonat? Naku, tumaas ang kuryente ngayon dahil sa... Hindi, mainit, at summer, mainit ang panahon, di balik tumaas Paano kung mawalan ng kuryente? Hindi ba inano rin tayo? ini-increase ang supply sabi ng DOE somewhere. Sabi ng si Dimalanta. DRC, Hindi. sisipagan na raw po nila. Dodoblehin nila yung kanilang effort para raw po yung mga nakabitin na power supply agreements ay matapos na nila. Alam mo, press release. Provisional. Bibigyan mo provisional authority, di ba, parang dyan? Yan naman ang kalakaran dyan Bakit naging problema niyo yung para daw po mabawasan yung pagbili-bili ng mga distributors like Meralco, yung mga electric cooperatives doon sa spot market. Yan pong mga power supply agreement kontrata. Halimbawa, yung Meralco diretso siyang bibili dito sa power supply na to. Okay. At hindi siya pupunta doon sa spot market. Hindi sa merkado siya. Ang punta niya doon sa merkado, sa spot market, ay kung nagkaroon na lang ng kakaibang sudden spike in demand, mga pangangailangan dyan sa area. Pero yung kanyang base, yung Meron. kanyang regular na kailangan, meron siyang agreement. Ang problema po, ang kupad niya ang ERC sa pag-review niyan. Kaya nga bibilisan na nga daw nila. Double the effort. Double the effort. Summer na ngayon Ngayon. Ngayon ka nag-double effort. Yan ang Kung mga... kailan. Ang Oras planta de peligro. it takes time to actually get that off the ground. Si Hindi yan nabibili sa SNR. ARC Chair Mona Lisa Dimalanta, nirarush na raw po nila yung mga agreement na yan. Okay? Pero at least yung press release niyan gives the effect sa mga magbabasa. Uy, may ginagawa. Meron, may nangyayari. Hindi tayo mabong problema pag itong darating na... Huwag kayong kabahan. Ayos tayo dito. Tingin mo ba ganyan ang pakiramdam ng mga investors? Hindi siya. Yung mga investors? Investors hindi. Yan because they know they know for a fact na hindi ganun kabilis. Yan nga problema gumawa ng mga... planta. Meron history na ganyan
Tubig. Oo. Kuryente, internet. May history na yung mga sinasabi nila, hindi nangyayari. Pangako daw po niya within 75 days, aaksyonan ng bibigyan ng provisional authority. Okay. Doable ng provisional authority in 75 Alam mo, days. diyan dapat natututa, parang Joel, parang Conrad, yung mga communications group diyan. Oo. Kung hindi na rin lang ninyo sigurado, huwag kayo magsasabi. Wag na lang. Binanggit ko na yan sa other day. Pinatatamaan. Unang lesson na tutunan ko, hindi ka sigurado. Kung hindi ka sigurado, huwag mo na Hindi, sabihin. kaya nga may provisional Ay, mas that one is the no. Hindi, ito nakakatawa sa press release na to. Yan daw yung paraan ni Dimelanta para ma-avoid ang power outages. What? Hindi. Ang problema po sa power outages, ay kulang tayo ng supply. Yes. Hindi po yung agreement. Yung agreements, it will take time. Wala yun. Yan ang problema ko sa mga ganyang press release. Wag Tamo, na. tatanga-tanga, hindi alam kung ano. Sabi mo na, hindi ka rin lang tugma. Hindi mo rin lang alam. O kaya hindi kayo tugma sa realidad. Wag na. Shut up na lang. Shut up. Ayan. Okay. Lalong mapapasama tayo niyan eh. Yan daw po ang solusyon sa power outages. So kayo pala may kasalanan all this time kung bakit nagkaka-brownout, hindi kayo nag-a-approve ng mga power supply agreement. Yun. Yan sinasabi ni paring Conrad palagi. Pag yan ganyan, kakabahan ka na. Kinakabahan ako eh. Mukhang malala ang problema natin eh. Pag mga ganitong statements. Provision. Sa corporate, sasabihin ng boss mo na, bakit mo sinabi yan? Di ibig sabihin wala tayong ginagawa dati. Kaya walang dumating na pa. Kaya mo double time because we were taking our sweet time dati. Double time na naman ngayon. Yari na tayo dyan. Meron ba akong pwedeng pasukang medyo konti? Well, it's politics, bro. Okay. May announcement na tutulungan ng pamahalaan yung mga na-aresto ng mga Pilipino na doon sa Qatar. Sa Qatar, ganon. Kasi, let's face it, nagkaroon ng maraming demonstration, di ba, para sa dating Pangulo, sa iba-ibang parte ng mundo. Now, that is because iba nga ang batas dun sa mga lugar na yon, kaya ingat-ingat din tayo. But, ang punto ko naman dito, well, one, di may iwasan kasi meron mga supporter talaga dating presidente. Pero meron tayong mga ilang kaibigan, ito ang nangyayari kaya nagiging mas matining tong problemang to eh. Mga kaibigan natin na sometimes holier than thou. O kaibigan natin to mga to, whether media or other society. Ang kanilang punto is bakit pa nangyayari itong sa mga OFW natin ang ganitong pag-iisip? Samantalang, I will paraphrase it. Ang kanyang point is that nagtatrabaho itong mga OFW sa mga bansa na maayos ang pagpapatakbo, maganda ang gobyerno at pamahalaan. Dapat naintindihan na nila na huwag tayo maghahalal ng mga gaya nila Presidente Duterte na nakakasama sa kanila. Bakit hanggang ngayon, taon-taon na, ganun pa rin Paano sila? niya nasabi Bakit sila nakakasama? Kaya gusto ko sana sagutin, how dare you na paniwala yung narrative nyo is better than the narrative ng mga OFW. Tapos meron pang rito, what do you call this, self-serving statement na siguro kasi walang ginawa ng mga to kundi maglaba, magtrabaho sa mga kaya tuloy hindi nila nakikita ang paligid nila about good governance. Kaya sabi ko, wow, grabe naman yung mga napakasama naman din. Pag binasa mo yung trend, lahat pumapayag. Oo nga, yung mga OFW natin, kawawa naman, inaapi. At nananatiling mangmang. Sabi ko, kaya nga yung pinipili nila si President Duterte, dahil yung mga nauna, hindi sila believe. Naloko sila, bro. We know some of these people, bro. Wag na. Diba? Wag na kayo maglagyan na ganyan. Ganun yung mga statement nila sa halip naman mangmatay grabe magmata. Ito, ang dapat nilang nausbong dahil sa mga demo. Ang dapat nilang i-ano diyan sa kanilang mga statement. Sumunod tayo sa mga batas na totoo naman kasi yun. Kasi hindi yung Pilipinas yan. May sarili kailangan silang kumuha ka ng permit. In fact, hindi nagbibigay ng permit ang Qatar at may sarili silang mga patakaran dyan. May mga ganon. Kaya dahan-dahan lang ho tayo. Kung may rights ho kayong mabanggit, wag na lang ho sa ganyan sapagkat baka may mangyari sa inyo. Nagagalit daw sila selebrasyon ng presidente ng birthday niya to. Hindi, okay nagrally lang daw sila, hinuli na sila. Talagang bawal nga magkaroon. Bawal nga magkaroon na 2 or 3 persons, tapos kahit na birthday celebration. Wala yun. Walang dahilan doon.
Hindi sila nagkakaroon. Basta nagkumpulan Yun ang kayo. batas nila doon. Batas Hindi kayo na- pwedeng Nandito lang kami sa park. marunong pa kayo. Hindi kami Nagkumpulan sila. traffic. Wow. Pero balik ako yun na Public nga. outcry. Yung iba naman na nasa kung anumang kulay kayo sa politika, huwag niyo naman ipitin yung mga yung matahin ng mga OFW. Wala. Kaya nga nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag kayong makialam sa ICC Oo. case. Relax That's a good lang kayo. statement, ah. Kasi kita mo yan, napahamak pa sila. Oo. Let the legal Let team the- na Oo. ayusin namin to, ganyan. Kung meron Oo. kayo dito, sa Qatar nga hindi nga binagbibig permit, wala nga permit doon eh. Meron pa issue dyan, natatawa ko eh. Meron bumili ata ng cake sa Goldilocks. Oo. Pinalalagyan niya ng happy birthday, birthday. Tatay Digong. Hindi nilagyan ng Goldilocks. Dito sa Pilipinas. Desisyon noong manager doon sa Goldilocks. Grabe naman yan, pakialam na nila nun. Ang problema, naging viral. Ayaw lagyan ng happy birthday. Naglabas na statement itong Goldilocks. Oo. Ang sinabi nila, lahat ng request ng kanilang customer ay binibigay nila. It's one way of saying, ulul tong aming branch manager. Branch manager. O kaya, May sarili siyang diskarte. At as a policy daw, itong Goldilocks, lahat ng gusto nyo, bibigay namin. Ay, letra Ngayon, yan kayo may order niyan. Ngayon, Diba? ganito. Ang masama dyan, kung merong gumamit niyang ganyan, tapos sasabihin, i-boycott natin yung Goldilocks. Ayan na nga ang movement. Ayan, Boycott na ang Goldilocks. Yan ang problema dyan. Yan ang mga sitwasyon na dapat natin iniwasan. Yeah, no. Sa akin, ang Goldilocks, internally, magkakaroon ng kumbaga, balasahan dyan. Pero hindi na po nila gagawin in public, sasabihin, na inupakan namin itong tatanga-tanga naming branch manager. Ano yun? Bakit ayaw niya maglagay hindi na ko happy magets, birthday Tatay Digong? Bakit ayaw niya yun? Well, baka isa siya dito sa mga, yun na nga, na, sa Facebook na nag-comment. Meron pong ang trend daw po ngayon, tendency, magtaasan ang oil price. Okay. Worldwide. Napigil na yung pagbaba ng fuel price dito, no? Nung isang linggo nga, as a matter of fact, tumaas na. At ang naririnig ko, tataas pa din daw yan. Ngayon, eto po, isa yan sa mga factor kung sa ating economy, sa ekonomiya ng Pilipinas, paano umunlad. Ang gustong gawin dyan, mag-trigger yung oil price. Pag tumaas ng gusto, suspended yung ano ba to? VAT? O ad valorem, yung mga ganon eh. Para hindi po masyadong masaktan ang mga negosyo at taong bayan. Okay? Ang problema dyan kasi, mawawalan ng revenue ang gobyerno. Kasi, dapat yan, ayos na ayos yung collection mo ng oil taxes para nangyari yung ganyan na may suspension, meron kang buffer. Yes. Ang nangyari po sa atin, katakot-takot na fuel smuggling, kaya hindi naaayos yung ating collection. Kaya pagdating ng ora de peligro, na ganyan na kailangan isuspend yung mga taxes, hindi kayang gawin ng gobyerno. Why? Dahil mawawalan ng kita. Dahil hindi ginawa yung trabaho nung una. Yan ang problema natin dyan. Tapos diniregulate completely pa yan. Ayan. Nawala Yung oil yung OPSF. smuggling po ang napakalaking epekto sa atin. Oil smuggling, tapos wala na yung OPSF. Ayun. Okay. Lalong na... This yung Stabilization Fund. 9:32 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. This time check is brought to you by Petron. Fuel for everyone. Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312. Dahil sa Bingo Plus, Sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga,
Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana, ako po si Conrad Banal. Payday, Monday. Huwag niyo ubusin. Nakikiramin tayo, paring Conrad at paring Joel. Jovinal Sanso, 95 years old. Oo nga, kanina nabanggit natin Saka siyempre si Commissioner, dating Commissioner, Virgilio Garciliano. Garciliano. Ayan. Eto, grabe, 2.6 million kumpiskado fuel sa isang istasyon. Ba? Marami-rami. 2.6 million. 2.6 million. Ilang, bilyon, daang bilyon ang ating fuel market. Ilan po ang smuggling? Sabi nila, umaabot sa 30%. May nakausap akong taga-industry. Okay. Ang bakbakan daw po ngayon, barko sa barko na ang smuggling. Doon na sa laot. Doon na nagpapaihi. Oo. Tapos dadaong yan sa isang private port. Doon na. Doon, kukuha na ng mga truck. I-distribute na po yan dyan sa... Etong isang kawawang gas station dyan po sa Bicol daw, hinuli at kinumpiska yung kanyang karga dyan sa stasyon niya. Doon sa stasyon niya. Parang retailer nga. Kumbaga, ang may kasalanan yung nagtitinda. Yung retailer. Na fuel marking daw ng Bureau. Ang talaga pong hulihin nyo, yung mga big time smuggler. Harap-harapan na raw yan eh. Hindi na nga napaihi ito eh. Isipin mo, harap-harapan swapping na lang ng mga items sa international. Kasi daw po, intensified crackdown ang Bureau of Customs. Ayon sa kanya lang press release. Yung pong, ang may kasalanan dyan, yung gasoline station, o yung nagbenta sa kanya? Bakit ka bumibili ng walang marking? Malay niya, meron ba siyang pag-test ng marking? Dapat matuto ka. Mali. Random daw po yan, sabi ng paborito ni paring Joel. Yan testing na yan ng BOC, random yan, in coordination with Societe Generale de Surveillance. Yes. Yan po yung nagbebenta sa atin ng fuel marking na bilyon-bilyon piso na kinita nila. Nakinabang si Procopio. Meron din nakikinabang daw ngayon dyan. Kabakas lang. Siyempre, ipapasa sa kanya yung parte ni Procopio. Sa kanya na mapupunta ngayon. Yan. Persistent challenge daw po yan. Kayong lahat. Ibig sabihin, hindi nila alam. Di ba may expose na sa Senado dyan? Sino yung nag-i-smuggle ng fuel? Ingay-ingay. Tapos nag-picture taking. Nag-picture taking, yun na. Tumahimik na. That's it. Anong that's it? Nasa akin nga yung picture eh. Kailangan pala picture taking lang. Maganda suot. Hanip yung ganong picture taking Nawawala yung issue. Mawawala yung issue. Kaya talaga raw pong determined ang BOC. Nakakatawa yung mga ganito. Ang nahuli nyo, 2.6 million pesos worth. Ang hinuli nyo pa, yung gasoline station. Hindi yung smuggler. Ngayon, kung ano-ano nang... Ang layo na. We are determined. Layo na narating. 2.6 million out of hundreds of billions ng smuggling. Isang gasoline station ang tinira nyo. At ganyan kayo magyabang. Anak ng toko Dadaan kayo mga retailers dyan, kayo mga stations, gasoline stations. Susundan namin kayo. Kanina nga pinaliliwanag ko yung pag tumaas, ang sabi nila tataas daw talaga oil. Ang presyo. Okay, tataas ang presyo. All indications are there.
trade war, yung tariff, and everything, the war, yung Houthis, inatake na ng US, ganyan. Nagkakaroon na ng mga indication na tataas ang oil. Ang danger po dito, yung ating economy, heavily dependent on imported oil. Ang solusyon dyan, laging pinopoint out to ni Senator Amy Marcos, kapag umabot sa certain price ang oil, kailangan suspended yung taxes. Para hindi masaktan yung mga negosyante at saka tayo na rin yung mga consumers. Hindi po natin magawa-gawa yun kasi pag tinigil yung collection ng tax ng oil, malaking porsyento yan. baka mamroblema ang gobyerno. Malaking porsyento ang oil revenues. Oo. Malaki mawawala. Kasi nga, dapat kapag normal times, maganda collection mo ng oil, kumbaga na isusubi mo yan. Ang problema, nasa 30% ng ating tax hindi nakukolekta because of smuggling. Ganyan kalaki yung dagok niyang smuggling na yan. Iba nagsusubi, hindi gobyerno. Yung mga bumibili ng Ferrari dyan, yung mga... yung nagpapapoto op sa mga senador, yan. Nabigat. Ang malaking problema to, pare. Yung mga Political oil... will para mag-crackdown. ang fuel marking na yan, ang binabantayan lang nila, yung mga big. Oo. Yung mga iba, hindi nila yun ang mga nag-i-smuggle Yung mga sumusunod sa batas, yun ang usually, gano'n naman ang yun ang titirahin nila. At yan, may dagdag sa natin. Yung binabayad nila sa SGS, yung sa Swiss company, Dagdag yun. sa atin di kinukuha yun. Pag bumili ka ng gaso, kasama sa iyo yan. Paano kaya natin masosolve to, parang Jonah? People's money. Press release? Mahirap yun. Ang galing ng press release Isang 2 istasyon million sa ng Bicol. worth, 2 million ng worth ng istasyon. Sa Bicol, siguro kung saan liblib na puok yun, eto, walang sinabi to. Eto, tirahin natin. But, Hindi makakaangal to, sigurado na. tapos, we are determined. Ganyan yung mga press release nyo. Kasama pa daw nila ang SGS na grade. Wow. In some godforsaken place in Bicol. Walang pinagabayan doon sa ni Dimalanta. Ano? Walang pinagabayan. Sa, Doon sa determination niya. Sa Talaga, determination. Power supply agreements. This is a time for all of them to be determined. Ayan! To do something about it. Ang hindi nila makuha. Hindi dati hindi kayo determined. Ito. Yan ang nangyayari. Ito ngayon. Yan. Ayan. Okay. Ayan. Ano yan? Yan Ang sinasabi ng SGS, wag nyo kaming NGCP. Ang NGCP, hindi kami ang may kasalanan. Na brown out. Na 10,260 megawatts ang available na NGCP Capacity. Transmission. Ilan lang ang dumadaan? Wala yung actual dito supply. sa Luzon, 18,000 megawatts, ay 24,000 megawatts ang transmission capacity. Ang dumadaan, 18,000. Oh my. So meron 6,573 na unused capacity. Sa Visayas, 5,459, 3,178 lang. Ang production. Sa Mindanao, 4,697, ang production 3,291. So merong 10,000 megawatts na hindi nagagamit. Na capacity. Sabay ang headline nila. Ibalik na rin mo, pare. We are ready. Yan. Ayan. We are ready. Yeah. Ito naman NGCP, binubuko pa yung... Buti hindi nagagalit ang DOE sa kaya nga kanila. Magagalit siya. Kaya nga sila nayayari. Sila Nagsasabi ng... dapat lang kayo. Pakisama kayo. Pakisama kayo, sinasabi na i-provisional muna yan. Tapos ngayon, sinasabi nyo ganito. Di na sisira, diskarte na. Tag-init na sigurado problema na naman tayo. Ayan, Kayo naman yan, may kasalanan. Kayo. Hindi, mamadaliin na raw yung Provisional. power supply agreement. As if that's the solution. Ang kailangan po natin, magtayo ng mga bagong planta. Bakit kaya hindi natin magawa-gawa yun? Hindi, yung mga solar plant, lagyan nyo ng baterya kasi.
Hindi kasi para may natitipid. Okay. Ayun, naitatago storage ka mo. Na-storage. Naitatago. Hindi pwedeng Tama rin diretsahan naman. lang yan. Dapat meron. May naitatago. May at hindi naman nagagamit kaagad dapat yun. Problema po, halimbawa, PGH daw. Ha? Kasi itong PGH, kaisa-isa eh. Di ba? Sino mapapagkatiwala mong government hospital? Sa buong NCR. Baka sa buong Pilipinas pa eh. PGH lang. Ang PGH po, hindi na sila makatanggap-tanggap ng emergency patients. Okay? Pera lang po yung talagang Extreme. halos mamatay na. Hindi po daw nila matanggap kasi umaapaw na yung kanilang Capacity. emergency ward. Yes. Wala nang pupuntahan. Oo. So, tinatanong daw po, gusto nila sana yung ibang hospital, saluhin sila. Yung ibang DH hospitals, kunin yung kanilang ibang pasyente. Sino ba yung ibang DOH hospitals? Hospital ng Maynila. Pamilya. Hospital ng Maynila. Okay. So, Lahat yan. Pamilya, sa Mandaluyong. Jose Reyes. Jose Reyes. San Lazaro. San Lazaro. Mga ganon. Ba't ang konti ng hospital natin for 15 million people? Marami kasi dyan yung private. Hospital ng Paranaque. Yun na nga magastos yung private. Hospital ng Paranaque. Ayos yan. Anong ayos? Wala nga equipment eh. Mamamatay ka rin eh. Sabi, wala silang pang yung emergency, yung OR. Wala. Hospital ng... Papupuntahin ka sa Las Piñas. Las Piñas. Hospital Sabi po sa ng... Las Piñas naman, walang tao. Wala silang all hospitals, clinics, ambulances, and doctors are advised to refrain from bringing new patients to PGH. Yan. Saan dadalhin? Saan nila dadalhin yan? Hospital Ibang, ng ano daw po. Hospital Dalhin ng- nyo sa mental hospital. Hospital ng Maynila, Hospital ng Pasay. Hospital Hindi ng... naman pareho ng quality ng services ng PGH eh. Yun ang problema kaya gusto ng tao sa PGH kasi kompleto equipment, ang gagaling ng mga doktor, yung ibang hospital, Mona Lisa. Hospital ng They Makati. just lie there. Then again, And they die talking there. about Metro Manila, I was telling you, di ba, sa mga ibang lugar, sa mga probinsya, magaganda yung mga public hospital din na kumpleto sa gamit at na... Kompleto ng tao. Oo, Meron? Tao. Yes, Oo, yes. Ilan? Well, I've been to several. Ayos yung kanilang mga ospital. At yung mga nurse at doktor gusto nila magtrabaho ron. May theory ako pare kung bakit na crowded. Kasi kahit ordinary, sabi nga nila kung extreme cases, tatanggapin namin. Sabi ng PGH ngayon, di ba? Kasi po kahit na ano lamang yung sakit, Pupunta sa hospital. yun kasi meron pong mali sa ating sistema. Yes. Nakaugalian na mali. Sa barangay pa lang dapat, kung sipon lang, wag ka na pumunta Yung sa kapatid ko PGH. nasa Melbourne. Sila every month may consultation sila with their General practitioner. GP. CP. Yan po every month. Tapos every so often, meron silang blood test. Tinitignan at binibigyan sila ng advice how to take care of themselves. Uso na ba sa atin yun, parang Jonat? Dapat ganun na gawin para hindi ka na pumunta sa hospital eh. Oo. Konting sipon lang, konting ganun lang, sakit ng Dapat sa barangay na lang yan eh. Wala. Ngayon kasi, pag nagpatingin ka sa doktor, para magkaroon ka lang ng reseta, 3,000. Bakit ako magpapatingin? 3,000 Pero na hindi eh. pa rin... Yun ang kailangan libre, pare. Diagnostics. Yung Pero hindi pa rin diagnostics. sagot yun. The fact of the matter is maraming ospital, lalo dito sa Metro Manila na public, na pag pumunta ka, walang gamit, walang personnel, Walang doktor. walang katiwa-tiwala ang mga taxpayer doon sa lugar na yun. Kaya sa LGU na yun. private pumupunta. Sa private pupunta. Oo. Dapat talaga i-upgrade yung mga yan. Sa local. Isa na dyan ang ospital ng Paranaque, Mayor Olivares, nakakahiya yung ospital na yan. Ayos daw. Nagbago na daw. Ikamamatay ang dinadala dyan. Oo.
Dapat po yan, nasa Universal Healthcare yan, di ba? Nasa Universal Na may programa ng ganyan yung konsulta. Yes. Kasama daw po yan sa PhilHealth Kasama talaga, dapat. Ha? Kasama talaga. Meron ba? Meron bang programa yung PhilHealth para yung consultation kasama? Para yung 3,000 matipid na ng mga, halimbawa, senior citizen. Yung pong 3,000 konsulta sa doktor para lamang na magkaroon ka ng reseta. Aba, mabigat yun kung may konsulta at libre na yun, di ba? Ang laking bagay nun. Pati yung mga blood test, mga ganon, hindi ba kaya sagutin ng PhilHealth yun? Magre-research po tayo dyan, titignan natin ano nangyari. May konsulta nga silang programa. Meron. Pero hindi naman effective ba? Well, hindi pa na-enroll lahat Bakit lahat nandun sa PGH? Hindi pa na-enroll lahat. You have to be enrolled. Maganda, kasi consultation to libre yun Libre ng LGU yan. LGU. May mga doktor ba sa LGU? Meron silang public hospital sa LGU, local government By the hospital. way, uso ngayon ang daming ngayon na medical HMOs. Medical missions ngayon dahil pero suportado ng kandidato. Gano'n. Barangay, So, electioneering. Dumami. Magpaano na Double kayo? time, triple time sila. Magpaano na kayo dyan? Diyan nyo gagawin yung registration, yung enrollment. Doon nila i-register na. Kung mag-medical mission kayo, doon na ninyo gawin. Nandun na rin lang. Yes. Tapos LGU. Doon na kayo mga kampanya, gano'n? Hindi. Pero compile data na talaga. Magkaroon kayo ng data. Pero ako, pag ang kandidato, bibigyan ako ng bango sardinas. Ayun. At naka-blazer. Mamahalin ko yan. Yan. Naku, blazer. Pinstripe ang blazer, bro. Maganda bis to. na bis, Bis Monday. Monday. Mukhang magsasayaw. Hindi naman. Hindi. Magre-report na po ang ating award-winning broadcast journalist Dennis Antinor Jr. Meantime, sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Baral, Carambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ito na siya. Ito na. Ronda Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ. Ang programang ito